Dahil ngayon ay Pride Month, para sa kabanatang ito, kami ay nag-imbita ng mga Pilipinong kabilang sa LGBTQ. Ako po si isang lesbian. Maaari mo bang ikwento sa amin ang iyong karanasan bilang parte ng LGBTQ? Naging madali po sa akin ang pagsasabi ng totoo sa magulang ko. Tinanggap po nila ako at pinahal. Ang tanging karanasan na nagpahirap lamang po sa akin ay ang hindi pagtanggap ng mga taong nakapaligid sa akin. Tulad na nga lang po ng mga kaklase ko at mga pinsan ko. Sino pwede makidala nito sa faculty? Sir, ako na po. Ikaw? Kababae mong tao? Sir, kami na po dyan. Sir, kami na dyan. Sigurado na mas kaya namin pati niya kaysa sa kanya. Bata pa lang po ako ay gusto ko na ang mga ginagawa ng mga lalaki. Dinidiscriminate po nila ako bilang babae. Kaya hindi raw po ako malakas upang gawin ang mga gawain ng mga lalaki. Oy, sa susunod magbaboluntaryo ka, siguraduhin mong kaya mo. Hindi magbaboluntaryo ka, hindi naman pala kaya. Ano sinasabi mo? Kaya ko naman talaga yun ah. Kaya mo yun? Sa dami nun? Kapares po ng nangyari noon ang nangyari sa pagsasama-sama naming mga magpipinsan ng Pasko. Uy, Pamangkin, kamusta? Oh, okay lang po dito. Ay, kamusta naman? Baka may boyfriend ka na, baka may manliligo na sa'yo eh. Ay, naku, wala ako. Tsaka, hindi po ako nakagusto sa lalaki. Ha? Anong sinasabi mo? Ano po kasi, lesbian po ako. Lesbian? Eh di ba yan yung babae? May gusto sa kapwa-babae? Opo, ganun nga po. So ibig mong sabihin, in love ka sa ibang babae? Opo. Ay, nako. Di ba kayo katoliko? Di ba yan ay labag na yan ng Biblia? Ang lalaki, para sa babae. Ang babae naman, para sa lalaki, yun lang. Katoliko po kami. Pero tanggap naman po ako nila mama sa kung ano man po ako. Ay, siya ka. Bahala ka. Hindi ko po pinansin ang sinasabi ng mga tao. Ang mahalaga po sa akin ay tanggap ko ng pamilya ko. Gaya ng sitwasyon ni Ezra, ang sitwasyon na kung tawagin natin ay Luis na isa ring miyembro ng LGBT. Maaari mo bang ikwento sa amin ang iyong karanasan bilang parte ng LGBTQ? Ako po si at ako po ay isang gay. Isa po akong anak ng polis. At nang nalaman ng aking pamilya ang aking totoong sexualidad, ay hindi po nila ako natanggap. Nung una po, ay tinatago ko pa ang mga makeup ko at ang mga kasuotan na pangbabae. Pero nakita po ito ng mga magulang ko at doon po nila nalaman na bakla ako. Ganda. Nahuli yung anak mo na may kasamang lalaki, naglalandian. Oh, totoo ba yan? Baka chismis na naman yan ha. Nakita ng aking katrabaho sa tindahan ni Aling Be. Ito, kinuha pa niya ng litrato, oh. At kanina tong makeup na to, nasa kwarto ng anak mo. Oh, anong gagawin natin? Yan ang gusto niya. Ba't parang alam mo na? Oo, alam ko na, matagal na. At ayos lang yung sa'yo? Oo, kasi nga anak ko siya. Tanggap ko man kung anong pagkatao niya. Bahala ka. Nung narinig ko po ang usapan nila ay parang nanlumo ako. Iniisip ko po na parang mali ang pagkagusto ko sa gantong kasakian. Pero kahit po ganon ay pinagpatuloy ko pa rin ang gusto ko. Pinakilala ko po ang nobyo ko sa pamilya ko. Ma, pa, Justin po pala. Boyfriend ko. Uy, ikaw pala yung boyfriend ng anak ko. Upo kayo. Diyan lang kayo, pag-aanda ko kayo ng pagkain. Ay, tita, tulungan ka naman. Ay, salamat. Paano nga
pala kayo nagkakilala ng anak ko? Di po ako tanggap ng tatay ko at mga tao sa paligid ko. Nung oras na pauwi po ako sa bahay namin, narinig ko po ang usapan ng papa ko at ang kaibigan niyang pulis. Bye-bye, honey ko. Ingat ka. Bye, babe. Alis na ako. Ay, ano ba? Yung ganda ka sinira mo. Di ba anak mo yun? Bakla? Tama nga. Bakla nga. Paano na yan? Wala nang susunod sa yapak mong maging pulis. Tama na nga yan. Tanda mo ba yung anak ni Naaling Grenya? Naging mahirap po para sa akin ang pagiging parte ng LGBTQ. Lalo na at hindi sumasang-ayon ang iba sa gusto ko. Sa kabila ng lahat ng naranasan nila, naging matatag si Ezra at Luis. Nagpatuloy sila sa buhay at ginawa ang mga bagay na nagpapasaya sa kanila, na nagbunga ng pagiging matagumpay sa buhay. Anong masasabi mo sa mga tao na gaya ninyo na parte rin ng LGBTQ? Anong may bigay niyong mensahe sa kanila ngayong narinig na nila ang kwento ninyo? Ang mensahe ko po para sa mga katulad ko ay walang mali sa kung sino kayo. Na ang pagpapakita ng tunay na ikaw ay nagbibigay ng inspirasyon sa maraming tao. Ang mensahe ko sa inyo ay maging kayo lang. Huwag kayong magpakababa dahil kahit kakaiba tayo sa iba, di natin kailangan kung ano tayo nung pinanak tayo. Kundi sundin nyo ang gusto ng puso nyo at kung saan kayo masaya.